Si Franz Castro na kuryente, mga kakotsero. Kuryente sa fake news niya. Bistado eh. Ano ba? Ito, pag-usapan na natin agad-agad. Ano ba kasi sinabi niya? Ito ho kasi. Puntahan natin itong balita. Actually, kinontent ko na ito ng isang araw. Pero ulitin ko lang ngayon. Okay? Nabalita kasi nung nakaraan, ito. Yan o. Yan. Representative Castro, posibleng impeachment versus VP Duterte. Pinag-uusapan umano ng ilang kongresista. O yan, nabalita yan kahapon, di ba? Nung isang araw pala. Ang sabi ni Franz Castro, napag-uusapan daw sa Kongreso yung impeachment ni VP Sara. Napag-uusapan umano ng ilang political party leaders at kongresista sa Kamara ang posibilidad na maghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayan. So, alam niyo mga kotsero, this is not the first time. Meron na ho silang sinabing ganyan nung August. Nung una po nilang pinasabog yung contingency fund na ipinasa ng presidente kay VP na para gamitin confidential fund. Nung una hong sumabog yun, sinabi na ho nila na magpa-file sila for impeachment. 'Di ba? Tapos, anong nangyari pa? After nilang sinabi, after nila ibalita na magpa-file sila ng impeachment complaint kay VP Sara Duterte, binawi. Ang sabi, hindi naman namin sinabi na magpa-file kami. Ang sinabi lang namin, posibleng mag-file ng impeachment. Yon. O ano nangyari ngayon? Pangalawang beses na to. Pangalawang beses din silang nakuryente. Bakit? Kasi nagsalita ang House leaders. Ang sabi? Ito sabi ng House leadership. Ay nako, bagal mag-load. Ayan. Ito sinabi ng House. No House move to impeach Sara Duterte. Ayan sabi ni Kong Erwin. Naglaga na agad? Nababatikos kasi siguro. Nababatikos kasi siguro si Martin masyado. Kaya tawag dito. Biglang kabig. Itong balita, ACT CIS Party List Representative Erwin Tulfo categorically denied. Ibig sabihin, rektang sinabi na hindi. On Thursday, any discussions or plans for the impeachment of Vice President Sara Duterte over her utilization of the 125 million confidential funds in 2022. In his capacity as Deputy Majority Leader for Communications, Tulfo said that he reached out to key leaders of the House of Representatives, including Speaker Ferdinand Martin Romualdez and House Committee on Appropriations Chair Elizalde Co, and confirmed that there was no substance to the purported impeachment discussions. Wala rong halaga. In fact, may interview pa yung kagabi. Panoorin natin yung interview niya. Wait lang, lalagay ko lang. May interview yung kagabi. Tungkol dyan. Game. Ito yung interview. Saan na yun? Ito. Ayan. Okay. Wait lang Ay. Wait lang. Panoorin natin ito guys. Game. Game. Are you sure there's absolutely no talks about impeachment? No. Absolutely. Wait lang, sorry. Medyo intrigera yung pagkakatanong dito ni Ate. Are you sure? Blah, 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 blah. Ikaw naman, kongresista na nga yung kausap mo, hindi ka pa sure. Ano ba? Absolutely, positively. I have talked to the House leadership, and as a matter of fact, even though the Speaker is in the United States right now, I have talked to his aide, and I was informed that no such thing. The Speaker himself hasn't received any reports about that impeachment or any kind of complaint, Regina. Sabi ni Representative Castro yesterday, hindi pa kasi kumbaga na-file, wala pa anything definite. Usap-usapan pa lang. Saan po kaya nanggaling yun?
Ay, hindi rin namin malaman, hindi rin malaman ng House leadership. Kagaya nga sabi ni Majority Leader Delipe, walang basis right now. Maging yung mga leaders ay hindi rin namin malaman, maging sa Speaker, kung saan nanggaling. Though alam namin na galing kay Congresswoman Castro, pero ang leadership kasi wala talagang idea at this point, Regina. Alam niyo yung tawag dyan, mga kakotsero? Akala niya siguro, baback-upan siya ulit. Akala siguro ni Franz Castro, baback-upan sila ulit kapag tawag dito? Kapag nagsalita siya ng ganyan. Kasi di ba dun sa confidential funds, binack-upan sila. Di ba binack-upan sila Makabayan Black dyan? Ang hindi nila na-anticipate, sa politika, sa mundo ng politika, lalo dyan sa Congress, dyan sa lower house, kasi mas marami sa lower house kaysa sa Senate. Lalo dyan sa lower house, mga kakotsero. Walang permanenteng kaibigan. Ang permanente lang dyan sa lower house ay personal na interes ng bawat kongresista. Kayo nga Makabayan Black, meron kayong sarili nyong agenda May sarili kayong pinaglalaban hindi ibig sabihin nun na yung buong 300, sasamahan kayo dyan. Hindi. Hindi na ibig sabihin nun. Ngayon, mga kotsero, this is a classic case of what not to do in Congress. Itong ginawa ni Franz Castro. Inassume niya kasi na na siguro inisip nila baback-upan sila kasi nangyari doon sa confidential funds, etc., etc. Kaso, kaso hindi. Tuloy natin. You said you've spoken to Speaker Romualdez' team kahit na nandun sila sa San Francisco right now. Has he reacted to former President Duterte saying that he's posturing for 2028 kasi may ambition siya to run as president? Wala naman. I was just asking him, or I asked his staff regarding dito sa sinasabing impeachment. With regards to that posturing for 2028 elections, wala naman kasi nababanggit. Kasama ako lagi sa mga meeting, Regina, ng House leadership, ng Speaker, pero wala talagang nababanggit, to be honest with you, na may plano yung Speaker na tumakbo sa 2028. Alright, hi Erwin. That's speculative. Bale, just to make it clear, no, wala kayong nakikitang possible impeachable offense in terms of the confidential fund transfer, yung from the OP to the OVP, kasi may mga nagsasabi nga na unconstitutional, and in fact, no, may mga petitions na sa Supreme Court. Okay. We have to prove that actually, ma'am, yung sinasabi nila yung mga culpable violation of the Constitution, itong CIF. Pero right now, ang tingin namin, wala kasi talagang makita. I mean, wala namang bina-violate ang Vice President pagdating dyan, violations of Constitution, or kaya ay dapat merong mga sufficient inform and substance ang impeachment. Bagamat kahit sino pwede mag-file yan, kahit si Congresswoman Castro pwede mag-file, pero dadaan pa kasi ito sa scrutiny kung yung impeachment complaint ay may basis dadaan sa Committee on Justice Vice President. Pero looking at it right now, maging yung House leadership, wala ho kasi nakikita na violation of the Constitution. Ang mangyayari kasi niyan, pag if there is an impeachment complaint, yan ay dadalhin sa Secretary General para tignan kung sufficient ba inform. Pag wala naman, ibabalik ito doon sa complainant para sabihin na it's not sufficient inform at this time. Walang nakikitang violation. Kasi dapat may mga reasons or dahilan para mag-file ng impeachment complaint. We all know, isa dyan yung violation ng Constitution, yung bribery, corruption, high crime, tapos losing public trust. Pero right now, wala tayong nakikita na na-violate ng Vice President at this point. So, hantayin natin ang desisyon ng Supreme Court. Ganun po ba? Wait, bago natin pa-commentin si ate doon sa Supreme Court.
Yung sinasabi po ni Kong Erwin, yun po yung sa pagka-file ng complaint. Dalawa ho kasi yan, no? Actually, hindi lang ho yan sa Secretary General. Yung Secretary General, actually, isasabit muna yan sa Committee on... tama. Secretary General and then paglilitisin sa pag-uusapan sa Committee on Justice. So, pagdating sa Committee on Justice, pag-uusapan na, if it is sufficient in form and substance. Kapag form, ibig sabihin, tama yung pagkakasulat. So, yun lang yung form nun. Pangalawa, yung substance, kung meron talagang basihan yung complaint for impeachment. So, pagkatapos ng, kung naalala nyo, if I'm not mistaken, 4 or 5 years ago, 3 years ago, if I'm not mistaken, 2020, nagkaroon din nun ng impeachment complaint. Naalala nyo kay Justice Leonen? Ganun ho yun. So, sinabit sa Secretary General, meron muna magsusponsor na kongresista. Tapos, if sasabi sa Secretary General, tapos after nun, ipo-forward sa Committee on Justice, tapos doon pag-uusapan. Kung naalala nyo, yung nangyari doon sa Committee on Justice noon, walang 30 minutes, tapos agad. Kasi sabi nila, wala wrong form. Wala wrong form, wala rin daw substance. So, wala agad. Dismissed agad, di ba? Ganun yung nangyari nun kay Justice Leonen. And, ganun din po dito. So, if ever man may magka-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara, ganun din ang mangyayari. Kailangan, number one, may legal basis siya, merong offense, merong na-violate na batas o may na-violate na part ng ating constitution, etc., etc. And then from there, you can file an impeachment complaint. Kaya nga po naalala nyo yung itong mga nakaraang videos ko. 'Di ba? 2 na yung naka-file sa Supreme Court. Yung isa yung galing sa isang bayan, tapos isa galing kay Barry Gutierrez tsaka sa grupo niya. Bakit po may ganon? Kasi po mga kutsero, kapag na-declare na unconstitutional yung transfer ng contingent fund papuntang confidential fund, baka magkaroon sila ng basis. Baka doon magkaroon ng legal basis. So, ipa-file lang sa complaint, sabihin, in light of the Supreme Court decision, let's say, pumabor sa mga dilawan, in light of the Supreme Court decision that the transfer of the Presidential Contingent Fund to the Vice President Confidential Fund is unconstitutional, we therefore file this impeachment complaint, blah, 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 blah. Ganun lang yun. So kapag nagkaroon nun, kapag ang Supreme Court ay nagdesisyon na pabor sa mga complainant, baka magkaroon ng legal basis. And from there, doon na posibleng tumakbo yung impeachment. So kaya tinatanong dito ni ate, tinatanong ni ate dyan, kung kailangan bang intayin yung Supreme Court decision. Tuloy natin. So? We have to, depende, no, it's not really, kung may magpa-file, kasi talagang wala naman nagpa-file, yung sinasabi ni Congresswoman Castro na meron, then we will wait for it, and then titignan na kung present ba itong mga sinasabi nating dahilan, yung violation of Constitution, bribery, corruption, high crime, tapos losing public trust, ititignan pa ho yan. Hindi naman ho basta-basta na didinggin yan. Pero sa Secretary General, kung may makita hong ganon, if ever lang may makita, ito ho'y dadaan naman sa Committee on Justice namin. Sila naman ho mag-aaral dito kung ito naman ay sapat naman yung substance, ika nga. Yan ho ang sinasabi na sufficient in substance naman. There was a resolution in the House filed to defend the Congress as an institution against the comments of former President Duterte saying rotten nga raw po yung 1414. At expressing walang support for the resolution. leadership of Martin Romualdez. And you heard the statements also of former President Duterte in our earlier report. Sinasabi niya, posturing daw itong si Speaker Romualdez. Ano pong masasabi niyo tungkol dyan? Well, nasagot na yan kanina. This is a democratic country. I mean, everybody has the right to say something, di ba? We have a freedom of speech. Kaya nga, the president can say that. Pero I'm telling you now, wala hong plano ang speaker to run sa 2028. So,
I don't know where the former president got that, pero siguro baka may mga naririnig siya. Pero for us here in Congress, ako lagi ako kasama sa mga meeting, wala naman akong naririnig na may plano yung speaker na tumakbo sa 2028. Yun. Actually, hindi naman dapat kasama sa topic yun, pero isinisingit nila. Anyway. Ayan, balik natin. Yan. So, ganun na nga yung, wag na tayo pag-usapan yun. Alam naman natin yun na, syempre, pumuposisyon eh. Di ba? Gunning for it eh. So, hayaan na muna natin. Alam na natin lahat na totoo dyan. Pero balikan natin yung sa, yung sa impeachment. Ito na nga. So, apparently, walang plano to file for an impeachment. And sinabi nga ni Kong Erwin, kung tao dito, kung may plano, sana mag-file. At ito yung nakakatawa, hindi nila alam kung saan nakuha ni Franz Castro yung information na yan. So, hindi kaya nang iintriga lang si Franz Castro. Kumbaga, sinasalsal yung issue para magpatuloy yung pag-aaway ng Duterte at ng Kongreso. Stoking the fire, ika nga. So ngayon, dahil nakuryente ang lola nyo, ano ngayon ang kanyang palusot? Ayan. Sana, ayan. Biglang explain confidential funds first. Castro says impeachment talks versus Duterte premature. Buisit ka, Franz Castro. Ito sabi, nagpalusot si Gago. Sabi niya, the supposed talks on impeachment now are mere discussions of some congressmen and not a serious move against Vice President Sara Duterte. As it is though, the Makabayan bloc think that impeachment talks now are still premature, but it highlights the growing rift in the supposed unity. Change topic ka bigla? Change topic ka bigla, Franz Castro? Biglang supposed talks o blah blah blah, tas biglang yung biglang rift between the unity. Change topic bigla. Kaya ba nangyayari kapag nakukuryente? Bitaw agad siya eh. Tapos premature pa rin daw. Ikaw yung nagkalat eh. Ikaw yung nagkalat, Franz Castro eh. Baliw pala to. Grabe siya. Siya yung nagsabi, nag-uusap pa ba kongresista, ganyan. Tapos sumagot yung kongresista, hindi, wala kami pinag-uusapan. Tapos sasabihin niya, hindi, may rift ang unity team. Baliw. Kuryente si Castro eh. Alam nyo talaga mga kakotsero, nagtataka talaga ako bakit si Castro yung lider-lideran ngayon dyan ng Makabayan Bloc. Kasi wala. Mahinang klase si Franz Castro. Madaling matupi. Hindi katulad ni At least, di ba, kung maglalagay kayo ng medyo lider-lidera dyan sa Makabayan Bloc, at least lang katulad ni Zarate, di ba? Kasi si Zarate, kahit, di ba, ganoon din naman siya, baliw-baliw din naman siya, pero at least may discarding maayos. Si Franz Castro, wala eh. Walang maayos sa diskarte to si Franz Castro. So, ayan, kuryente na naman siya. Pangalawa na to. So, ganoon na lang. Di ba, sinabi naman ni Kong Erwin, si Castro mismo, pwede siyang mag-file eh. Di ba? Sabi ni Kong Erwin. O di, why not file na lang? Mag-file ka na lang, Franz Castro. Ikaw na mismo. Total naman, nakakarinig-rinig ka na ng chismis dyan. O di, ikaw na yung mauna. Unahan mo na. Para ikaw bida, di ba? Konting lagyan natin ng konting action yung mga salita natin, di ba? Prank Castro. Pero alam niyo mga kotsero, ano sabi niya ngayon? It's a prank! Baliw talaga to eh. It's a prank. Impeachment is a prank. Sabi ni Prank Castro. Anyway. So mga kotsero, maraming po salamat sa panonood sa video na to. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Right? So bye everyone. See you next time. Bye!